Nahuli ko ang aking asawa na naliligo kasama ang aming katulong sa banyo ng aming tahanan. Nakalubog sila sa mainit na tubig sa bathtub, nagtutawanan at nagkukuwentuhan ng walang kahiya-hiya na parang hindi ako umiiral, hindi ako umiyak noon, hindi rin ako sumigaw. Inikot ko ang susi, kinandado ang pintuan ng banyo mula sa labas. Pagkatapos ay umupo ako sa sofa, binuksan ang telepono at inimbitahan ang mga magulang at lahat ng kamag-anak ng aking asawa na pumunta sa aming bahay para sa handaan. Gusto ko silang makita ng sarili kong nasaan ang kanilang anak sa araw ng aming anibersaryo sa kasal. Umuwi ako ng mas maaga ng eksaktong 40 minuto kaysa karaniwan. Hindi dahil walang trabaho, hindi rin dahil pagod, simple lang dahil iyon ay ika-10 anibersaryo ng aming kasal. Isang bilang na hindi bilog-bilog, ngunit sapat ng haba para maniwala ang tao na nabubuhay ka sa isang matatag na pag-aasawa. Sanay na ako sa pagdiiwas sa anumang masyadong maringal sa mga ganitong okasyon. Walang mahal na restaurant, walang magarbong regalo. Iniisip ko lamang ang isang tahimik, personal na hapunan sa bahay. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa palengke, hindi marami ang binili, isang bungkus ng gulay, kaunting baka, ilang hipon na sariwa pa. Matagal akong nakatayo sa tabi ng istante ng inumin, at sa huli ay pumili ng isang bote ng red wine na minsan nang sinabi ng aking asawa na okay naman. Hindi siya dalubhasang taga-tikim ng alak, ngunit gusto niya ang pakiramdam ng may bote ng alak sa mesa sa mga espesyal na okasyon. Natatandaan ko, nang malinaw ang sinabi niya ilang taon na ang nakaraan, hindi kailangang magarbong-magarbo ang anibersaryo, basta nakauwi ka at may ihain sapat na iyon. Naniniwala ako sa mga salitang iyon, at naiisip ko na ginagawa ko ng eksakto ang ganoon. Nang lumiko na ang sasakyan sa aming driveway, naramdaman ko na may hindi normal. Bukas ang pintuan ng bahay, hindi buong bukas, ngunit malinaw na hindi nakalock. Ang aming bahay ay hindi dating may ganitong gawi. Hindi dahil sa takot na sa magnanakaw, kundi dahil sanay ako na dapat maayos at nakalock ang lahat. Bawat pintuan ay may ugali akong sinusuriin muli ng isang beses. Tumigil ako sa sasakyan. Nanatiling nakaupo ng ilang segundo. Ang kamay ko ay nakapatong pa sa manibela. Isang mabilis na naisip ay dumaan sa aking isipan. Baka nakalimutan ng katulong na ilak ang pintuan ng lumabas. Ngayon lang naman ay maagang pinauwi ko siya ng ilang beses dahil sa sariling gawain niya. Hindi ko na inisip pa ng mas malayo. Kinuha ko ang bag at pumasok sa bahay. Walang tsinelas na tumatakbo palapit, walang boses na nagbabati, walang nagtatanong kung kailangan ko ng tulong. Ang maluwag na tahanan ay biglang naging kakaibang walang laman. Dumaan ako sa sala, sa kusina lahat ng ilaw ay nakabukas, ngunit walang tao. May tao ba? Tumawag ako. Hindi malakas ang boses. Walang sumagot. Ibinaba ko ang mga bag sa kusina, naghugas ng kamay, inistante ang bag. Habang lumilipas sa hallway, napansin ko ang dilaw na liwanag na sumisilip mula sa banyo sa unang palapag. Ang banyo na iyon ay kami lamang ng aking asawa ang gumagamit. Tumigil ako. Sa katahimikan ng espasyo, narinig ko ang tunog ng tubig, hindi ang malakas na buhos ng shower, kundi pantay-pantay na pagdaloy ng tubig, dahan-dahan, tulad ng pinupuno ang isang bathtub. Isang malabong pakiramdam ang dumaan sa aking isipan. Sabi ko sa sarili, nakapag-isip pa rin ako ng naive, baka nakauwi ng maaga ang aking asawa, baka inihahanda niya ang isang sorpresa. Kahit hindi siya romantic, 10 taon na sino ang makakaalam, baka gusto niya ring gumawa ng iba. Lumapit pa ako. At pagkatapos ay narinig ko ang tawa, hindi isa lamang, kundi dalawa. Isang pamilyar na boses ng lalaki na kahit hindi na mag-isip ay alam na ko kung sino. Isang mas batang boses ng babae, medyo mataas at madaling makilala ang boses ng aming katulong. Sa isang kisap mata, lumamig ang buong katawan ko. Hindi ang uri ng pagkagulat na nagpapahilo, kundi ang pakiramdam na may nagbuhos ng timba ng malamig na tubig mula sa aking likurang leeg pababa sa likod. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko sa kabaligtaran, bumagal ito ng kakaiba. Nanatili akong nakatayo nang hindi tinatawagan ang kanilang mga pangalan, hindi agad humakbang.
Nakatayo lamang ako roon at nakikinig sa tunog ng tubig, sa tawa, sa maliliit na salitang nakakarating sa labas ng bahagyang nakabukas na pintuan. Humakbang pa ako ng isa. Sa puwang ng pinto na puno ng singaw, malinaw kong nakita ang aking asawa na nakalubog sa bathtub habang ang katulong naman ay nakaharap sa kanya. Walang tuwalya, walang damit, walang anumang maaaring tawaging pagkakamali. Hindi sila nagtatago, hindi nagmamadali, hindi nagpapababa ng boses. Nagkukuwentuhan sila na parang nasa ganap na ligtas na espasyo kung saan wala ng ibang tao maliban sa kanila. Nakita ko ang kamay ng aking asawa na nakapatong sa gilid ng bathtub. Nakita ko ang babae na yumuyuko ng kaunti palapit sa kanya. Ang singaw ay lumipas ng kaunti, ngunit hindi sapat para itago ang anumang bagay. Nanatiling nakatayo ako roon at hinintay ang pamilyar na reaksyon. Hinintay ko ang malakas na tibok ng puso, hinintay ang panginginig ng aking mga kamay, hinintay ang luha, ngunit wala. Wala akong iniyak at wala rin akong sinigaw. Sa aking isipan ay walang lumabas na tanong, walang bakit, walang paano, mayroon lamang isang napakalinaaw, napakalamigang pakiramdam, tulad ng may nagsara ng isang pintuan sa loob ko, at ang lahat ng nasa likod ng pintuan na iyon ay hindi na mahalaga pa. Umatras ako ng isang hakbang ng maingay upang hindi maglabas ng ingay. Pagkatapos ay nag-ikot ako at tumaong patungo sa ikalawang palapag. Hindi ako tumakbo, hindi nagmadali, bawat hakbang ay malinaw at tiyak. Binuksan ko ang closet sa kwarto. Kinuha ko ang mga damit ng aking asawa, labas na damit, pajama, pangilalim. Hindi ako pumili-pili, nagtipon lamang. Pagkatapos ay pumunta ako sa kwarto ng katulong. Mas maliit ang closet niya, ngunit sapat para kunin ko ang lahat. Nakita ko ang telepono ng aking asawa sa unan, ang wallet sa tabi nito, ang susi ng sasakyan sa lamesa. Kinuha ko ang lahat, walang pag-iisip, walang pag-aatubili. Dinala ko ang lahat sa bodega, sa likod ng bahay, inlagay ko sa loob at pinandado. Nang matapos, bumalik ako sa hallway ng unang palapag. Maririnig pa rin ang tawa sa loob ng banyo, bumabagsak pa rin ang tubig. Nakatayo ako sa harap ng pintuan ng banyo ng ilang segundo, pagkatapos ay isinara ko ito, hinugot ang susi at isinalang. Dahan-dahang inikot ko, click, napakaliit ng tunog, ngunit alam ko na mula sa sandaling iyon, lahat ay nagbago na. Pagkatapos ng click, hindi na ako nanatiling nakatayo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko na mula sa sandaling iyon, nagsimula nang lumipas ang panahon sa aking panig. Umikot ako at naglakad patungo sa sala. Sa aking likod, patuloy pa ring bumabagsak ang tubig, nang regular, wala pa itong anumang pagbabago. Hindi pa nila napansin na nakalak na ang pintuan. Umupo ako sa sofa, ang pamilyar na upuan, ang posisyon na karaniwang nauupuan ko tuwing gabi. Ibinababa ko ang bag ng mga pagkain sa mesa. Ang bote ng alak ay gumugulong ng kaunti at huminto sa gilid ng salaming mesa. Tinitingnan ko ito ng ilang segundo bago lumayo. Ang pinaka nakakapagtaka sa akin noon ay hindi ang eksena na nakita ko, kundi ang katotohanan na napakalinaw ng aking isipan, walang kaguluhan, walang pag-aagaw dilim. Bawat naisip ko ay napakalinaw na nakakatakot. Biglang tumigil ang tunog ng tubig sa likod ng pintuan ng banyo, isang maikling sandali lamang, at pagkatapos ay may malakas na kilos, ang tubig ay gumagalaw. Hindi na ako kailangang lumingon para malaman na sinubukan na nilang buksan ang pintuan. Isang boses ng lalaki ang sumigaw, "Ha, bakit hindi bumukas ang pintuan?" Ang boses ng aking asawa ay hindi nagpapakitang panicked, medyo irita lang. Maririnig ang pagpipigil ng doorknob ng isang beses, pagkatapos ay isa pa. Nanatili akong tahimik na nakaupo. "Mahal," ang tawag niya. Mas mataas na ang boses. Na-stuck ang pintuan. Hindi ako sumagot. Maririnig ang pabulong na nagmamadali. Bumababang ang boses ng babae. "Bakit nakalak ba ito?" Pagkatapos ay naiinis na ang kanyang boses. "Subukan mong itry muli." Iniabot ko ang aking kamay para kunin ang remote control at pinataas ang volume ng TV kahit hindi pa ito nakabukas. Gusto ko ng ganap na katahimikan sa sala. Gusto kong marinig ng malinaw
ang bawat tunog sa likod ng pintuan na iyon. Ang pagpipigil ng doorknob ay nagbago at naging pag-aapak. Ano ang ginagawa mo? Buksan mo na ang pintuan. Nagsimula nang mairita ang kanyang boses. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Nag-ambag ng basong tubig, uminom ng isang maliit na higop. Malamig ang tubig. Naramdaman ko nang malinaw ang pagbaba nito sa aking lalamunan. Regular pa rin ang aking paghinga. Nang bumalik ako sa sofa, mas pabilis-bilis na ang pag-aapak sa pintuan. Ate, pakibukas na ang pintuan para makalabas na ako. Nanginig ang boses ng babae, wala na siyang mapagkukublikhang kalmado. Malamig na ako. Tinitingnan ko ang relo sa dingding. 6:10 maaga pa. Tumayo ako at lumapit sa malapit sa pintuan ng banyo, hindi dikit-dikit, sapat lamang para marinig nila ang tunog ng aking mga tsinelas sa sahig. Sa loob ay sandaling nanahimik. Ikaw ba iyon? Mabilis na nagsalita ang aking asawa, ang tono niya ay puwersahang pinagentle. Buksan mo na, kasama ko si Jessa dito sa loob. Hindi ako sumagot. Lumayo ako patungo sa mesa at kinuha ang telepono. Sadya kong hindi umalis sa sala. Nakatayo ako roon, sapat na malakas para marinig nila ang bawat salita. Binuksan ko ang contacts, tinawagan ang biyenan. 2 ring at sinagot na niya, "Hello nanay." Ang aking boses ay normal tulad ng anumang araw. Ako ito. "Oo anak? May iba ba?" Tinangnan ko ang tingin sa pintuan ng banyo. Sa loob ay nanahimik. "Po, pwede ba kayong pumunta ngayon ng maaga sa amin, kayo ni tatay?" Nagpatuloy akong magsalita. Malinaw ang boses. Ngayon kasi ay ika-10 anibersaryo namin ni Roberto. Gusto kong imbitahan ang buong pamilya para masaya. Sandali akong tumigil sapat para marinig nila. Ngayon ba, nagtataka ang aking biyenan. May espesyal ba? Wala namang masyadong malaki, dahan-dahan kong sinabi. Gusto ko lang na kumpleto tayong lahat ngayon. Sa likod ng pintuan ng banyo ay nagkaroon ng ingay, narinig ko ang malakas na pagkagalaw ng tubig. Nagtanong ang aking biyenan, "Saan si Roberto?" Direkta akong tumingin sa nakasarang pintuan. "Nandito siya sa bahay." Sumagot ako. Medyo abala siya ngayon ng kaunti. Abala sa anong bagay na hindi siya makalabas para sa telepono. Kaunti akong ngumiti. Malamang ay lalabas na siya para batiin ka mamaya. Ibinaba ko ang tawag, hindi agad bumalik sa upuan. Binuksan ko ang messaging app. Lumabas ang family group ng mga kamag-anak ng asawa ko. Nagtipa ako ng mensahe nang nandoon pa sa harap ng pintuan ng banyo hindi nagtatago. "Nanay, tatay, mga tito at tita, mayroon kaming maliit na handaan ngayong gabi. Ika-10 anibersaryo namin ni Roberto ngayon. Iniimbitahan ko kayong lahat na dumaan sandali para masaya." Naghihintay ako. Binasa ko muli ng isang beses, hindi binago ang kahit isang salita. Pinindot ko ang send. Tumunog ang notification. Agad-agad, sa likod ng pintuan ng banyo, ang pag-aapak ay naging inispanicked. "Sino ang tinatawagan mo? Sino ang pinadalhan mo ng mensahe?" Ang kanyang boses ay hindi na mapigilan. Lumipat pa ako ng kaunti palapit sa pintuan ng banyo. "Tiyak natutulog ka doon." Sinabi ko, pantay ang tono. "Papunta na ang mga magulang mo." Sa loob, sumabog ang lahat. "Sira ka na ba? Anong ginagawa mo? Buksan mo na agad ang pintuan." Umiyak ng maluha ang babae. "Pakiusap ate. Pakibuksan ang pintuan para makalabas na ako." Bumalik ako sa sofa at umupo. Ibinababa ko ang telepono sa mesa, nakabukas ang screen. Wala pang 1 minuto, kumabog ang telepono. Ang unang mensahe ay lumabas. "Anak, papunta na kami ni tatay." Pagkatapos ay isa pang mensahe mula sa isang tita. "Ha? Handaan, pupunta na ako agad." Tinitingnan ko ang screen pagkatapos ay tinitingnan ang pintuan ng banyo. Alam ko na mula sa sandaling iyon, hindi na mapipigilan ang handaan ko. Pagkatapos kumabog ang telepono sa unang mga mensahe, hindi ako nagmadali ng sagot. Ibinababa ko ang telepono sa mesa nang nakabukas ang screen. Gusto ko nilang malaman na nakita ko na. Gusto ko ang lahat na mangyari sa tamang ritmo, hindi na kailangan ng aking panghihikayat. Sa likod ng pintuan ng banyo, nagpatuloy ang pag-aapak,
Minsan mabilis, minsan mabagal, walang ritmo na, puro kalituhan na lamang. Pakiusap, buksan mo na. Totoo ang sinasabi ko. Huwag mo itong gawin. Ang boses niya ay nagsisikap na maging kalmado, ngunit hayag na ang takot. Ang babae ay hindi na nakakapagsalita ng buo. Mga putol-putol na hiyaw na lamang na halo ng ingay ng tubig. Tumayo ako. Hinawi ang kurtina ng sala nang maayos, hindi para itago ang anumang bagay, kundi para hindi masyadong lumagas sa labas ang ilaw ng bahay. Ayaw kong mapag-usapan ng mga kapitbahay. Ang bagay na ito ay kailangan lang na malaman ng kanyang pamilya. Tumunog ang doorbell, sinipat ko ang relo. Malapit nang mag-alas 6:30, lumabas ako para buksan ang pintuan. Sa labas ay nakatayo ang kapatid na babae ng aking asawa, kasama ang kanyang asawa. Hawak ng kapatid ang isang bag ng prutas, kaunting nag-aalangan ang mukha dahil biglang tinawagan. Biglang-bigla ang tawag mo, ate. Nagmadali kami. Ang kapatid ay nagtanong, "May nangyari ba, ate?" Ngumiti ako. "Pasok na kayo. May kaunting bagay akong gustong makasama kayong lahat." Ilang hakbang pa lamang silang nakapasok nang mas malinaw na tumunog ang pag-aapak sa pintuan ng banyo. May nasakal ba sa loob? Ang asawa ng kapatid ay nagulat. Lumipat ako papasok, pantay ang tono. Baka si Roberto ay abala sandali. Nagkatinginan sila, halatang nagtataka, ngunit hindi na nagtanong pa. Ibinababa nila ang bag at umupo. Bago pa sila makaayos, tumunog muli ang doorbell. Sa pagkakataong ito, ay ang tiya ng aking asawa, kasama ang asawa niya. Pagkatapos ay isa pang mag-asawa. Ang mga sumunod na dumating ay may kapareho ang reaksyon sa pagpasok sa bahay. Tumitigil sila para makinig, pagkatapos ay tumitingin sa hallway. Parang may tao sa loob ng banyo. Mahinahon na nagsabi ang isang tita. Sobrang familiar yung boses, parang si Roberto iyon. Bulong ng isa pa. Nag-abot ako ng tsaa at ibinukas sa mesa. Maupo na muna kayo. Kapag kumpleto na tayo, magiging malinaw ang lahat. Walang agad uminom. Ang mga tasa na puno ng usok ng mainit na tsaa ay nakalagay sa harap nila, ngunit walang humipo. Ang atmosfera sa sala ay lalong humigpit sa bawat taong pumasok. Sa likod ng pintuan ng banyo, ang kanyang boses ay naging paos na. "Mahal, pakiusap ka. May problema tayo, pag-usapan natin." Dumaan ako sa hallway nang hindi tumigil. Mas malakas na umiyak ang babae. Takot na ako. Pakibuksan na ako. Ilan sa sala ay hindi na mapanatag. Ano ba ang nangyayari? Ang tanong ng pamangkin ng tiya. Mababa ang boses. Ibinababa ko ang tray ng biskwit sa mesa, sumagot ng maikli. Sandali ay sasabihin ko. Tumunog muli ang doorbell. Sa pagkakataong ito ay sigurado akong ang mga magulan na. Inayos ko ang kera ng damit ko. Maikli akong huminga. Lumabas para buksan ang pintuan. Ang aking biyenan ay unang pumasok, sinundan ng aking biyenang lalaki. Sa una ay normal pa ang ekspresyon ng biyenan, ngunit nang marinig lamang niya ang boses ng kanyang anak na parang nag-iiyak ng walang malay, agad na nagbago ang kanyang mukha. "Nanay, pumasok ka dito." Nag-ikot ang biyenan sa akin. "Saan si Roberto?" ang tanong niya. Tumaas ang boses. Nandoon siya sa loob ng bahay. Isinara ko ang pintuan. Humarap sa kanya. Nasa banyo siya. Sandali siyang natigilan. Sa banyo, pero parang nakakulong ang sigaw niya. Ang pag-aapak sa pintuan ng hallway ay parang nagbibigay ng sagot para sa akin. "Nanay, sabihin mo sa asawa ko na buksan na ang pintuan." Sumabog ang sala sa mga bulong, walang mapanatag na nakaupo. Ang lahat ng tingin ay napunta sa akin. Ang biyenan ko ay hindi na naghintay sa akin na magsalita pa. Mabilis siyang lumakad patungo sa hallway. "Anong ginagawa nito?" ang sigaw niya. Buksan na iyon ng mabilis. Lumabas ako ng isang hakbang para mauna sa kanya. Hindi pa ako magbubukas. Natimpi siya at tinignan ako. "Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo?" Direkta ang aking tingin sa kanya. Hindi ako umiwas. Alam ko, ang aking boses ay hindi mataas, hindi nanginginig, at ang buong sala ay nanahimik. Ang biyenang lalaki ay nakatayo sa likod, mabigat ang mukha. Tinitingnan niya ako, pagkatapos ay tinitingnan ang pintuan ng banyo na gumagalaw sa bawat pag-aapak. Kung may nangyari,
buksan na iyang pintuan at sabihin ng maayos. Ang boses niya ay malalim at tahimik. Umiling ako. Sa tingin ko, narinig na ng lahat ang sapat para malaman ang nangyayari. Lumingon ang biyenan ko sa sala na para bang naghahanap ng suporta. Nakita ninyo, anong uri ng manugang ito? Inikluhan ang asawa sa banyo. Ilang tao ang nagkatinginan, walang nagsalita para ipagtanggol siya. Dahil ang mga tunog sa loob ng banyo ay naging napakalinaw na. Mahal, mali na ako, pakiusap ka, huwag nang tumawag ng iba pa. Ang mga pangungusap na iyon ay tumakas sa gitna ng sala na puno ng tao. Hindi na kailangan ng paliwanag, hindi na kailangan ng anumang karagdagang salita mula sa akin. Umiyak-hiyak ang babae sa loob. Tita, tulungan ninyo ako, nakakatakot dito, malamig na ako. Humanga ang isang tita, mayroon pang babae sa loob, pumutla ang aking biyenan. Anong babae? Dahan-dahan ang aking sagot. Ang taong nagtatrabaho sa loob ng aming bahay. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak tulad ng mabigat na bagay. Walang nagsalita, ngunit lahat ay naiintindihan. Lumingon sa akin ang biyenan, ang titig niya ay hindi na puro galit, nagsisimula ng halong takot. Hanggang saan mo ito dadalhin? Ang tanong niya. Pababang ang boses. Tinitingnan ko siya. Pagkatapos ay ang nakasirang pintuan ng banyo. Wala pa akong ginagawa, sinabi ko. Nakalak lang ang pintuan. Humina ang pag-aapak. Ang boses ng aking asawa ay humina ng halatang halata. Nanay, hindi na ako makahinga. Sumabog ang biyenan para lapitan pa ang pintuan. Buksan na iyan, pag-usapan natin ang lahat. Nanatili akong nakatayo, hindi umalis, hindi nagbigay ng daan. Sandali pa, sinabi ko. Naghihintay pa ako ng ilan pang tao. Tinitingnan ako ng biyenan na parang hindi makapaniwala. Sino pa? Tiningnan ko ang relo. Malapit na silang dumating. Ang buong bahay noon ay parang humihinto ang paghinga. Walang nagsalita ng malakas, walang naglakas loob na lumakad ng malaya. Lahat ay nakatayo at nakaupo ng halo-halo sa sala. Ang mga mata ay paulit-ulit na sumusuyod sa hallway kung saan ang pintuan ng banyo ay sarado ng buo. Sa bawat tunog ng pag-aapak, may ilang mga ngatog. Sobra ka na, sinabi ng biyenan ko. Mas mababa ang boses ngunit maigting pa rin. Kahit anong nangyari, hindi mo pwedeng ikulong ang tao. Tinitingnan ko siya, hindi ko sila ikinulong. Dahan-dahan ko itong sinabi. Kinandado ko lang ang pintuan. Isang napakaliit na pangungusap, ngunit sapat para magkatinginan ang ilang tao sa sala. Inubo ang biyenang lalaki. Ano pa ang ibig mong sabihin? Lumingon ako sa kanya. Ang banyo na iyon ay banyo ng aming mag-asawa. Sinabi ko, ang susi ay akin. Hindi ako gumamit ng karahasan, ni hindi ko itinulak ang sinuman papasok. Lalong lumipot ang atmosfera sa sala. Sa likod ng pintuan ng banyo, ang pag-aapak ay humina na, pinalitan ng mabilis na paghinga, halo ng mga hiyaw. Mahal, ang boses ng aking asawa ay halos mapuputol na. Mali na ako, buksan mo na ang pintuan, pag-usapan natin ang sarili. Isang tita ang uminog ng ulo at nagsalitang napakahina. Kung wala namang problema, bakit ganyan ang mga sinasabi niya? Lumingon ang biyenan ko sa nagsalita, ngunit hindi kayang sumagot. Nag-ikot siya para humarap sa akin at ngayon ang kanyang boses ay may kaunting pagkabigo na. Ano ba ang gusto mo? Ang tanong niya. Sabihin mo na. Nang diretso. Nanahimik ako ng ilang segundo. Tinitingnan ko ang bawat mukha sa sala, ilan ang umiiwas sa aking tingin, ilan ang tuwid na nakatingin, halatang nausisa, ilan ay nagsisimula ng maunawaan, ngunit natatakot pang magsalita. Ngayon ay anibersaryo ko. Sinabi ko, gusto ko lang na kumpleto tayong lahat. Kumpleto para sa ano? Grinit ng biyenan ko. Bago pa ako makapagsagot, ang boses ng babae sa banyo ay sumabog sa kalituhan. Tita, hindi na kaya. Malamig na ako, natakot na ako. Ang pangungusap na iyon ay nagpaalab ng ingay sa sala. Isa lang ba ito roon? O may isa pa? Lumingon ang biyenan ko sa pintuan. Roberto! Ang sigaw niya. Sino ang nandoon? Walang agad na sagot, ang mga mabilis na paghinga lamang. Pagkatapos ay ang kanyang boses. Mahina na, o si Yessa. Isang mahinahon na,
O, ang kumalat sa sala. Ang pangalan ng katulong, hindi na kailangan ng kumpirmasyon mula sa akin, hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Biglang umupo ang biyenang lalaki sa upuan. Itinaas niya ang kamay sa noo niya nang hindi nagsasalita. Natigilan ang biyenan ko, gumagalaw ang labi nang walang lumabasang tunog. Bakit nandoon ang batang iyon? Sumagot ako para sa pintuan. Dalawa silang naliligo. Parang nabawasan ng hangin ang paligid. Isang tita ang itinaas ang kamay sa bibig niya, isang tao ang lumayo. Nagulumihanan ng isang hakbang ang biyenan ko. Ano ang sinabi mo? Paulit-ulit kong inulit ng mas malinaw. Magkasamang naliligo sila sa banyo ng aming mag-asawa. Ang pangungusap na iyon ay tulad ng malamig na kutsilyo na tumalab sa gitna ng silid. Walang nagduda pa. Sumigaw ang biyenan ko. Basta-basta akong sinasamahan ng iyong sinasabi. Kaagad, mula sa loob ng banyo, ang boses ng aking asawa ay sumabog at nabuking. Nanay, huwag ninyo siyang pakinggan, nagsasabi lang siya ng kalokohan. Sabihin ninyo sa kanya na buksan ang pintuan. Ang mga pag-aalmong iyon sa ganitong kalagayan ay lalo pang nagpalinaaw ng lahat. Hindi na ako tumingin sa pintuan, direkta ang aking tingin sa biyenan ko. Gusto pa ba ninyong magpaliwanag pa ako ng iba? Tinitingnan niya ako pagkatapos ay sa paligid, walang nagsalita para sa kanyang panig, walang tumindig para ipagtanggol siya. Dahil walang makakagawa niyon. Gusto mo bang sirain ang reputasyon ng pamilyang ito? Ang boses niya ay naging malinaw ng bago. Umiling ako. Hindi ko sinisira, hindi ko lamang itinatago. Ang pangungusap na iyon ay nagpatingin sa akin ng biyenang lalaki ng matagal. Anong plano mo dito? Ang tanong niya. Lumingon ako sa kanya. Hindi ko pa binubuksan ang pintuan. Sinabi ko. Dahil iniisip ko na kapag binuksan ko na ito, walang naparaan para bawiin ang lahat. Sa likod ng pintuan, ang pag-iyak ay lumaki. Ate, pakiusap, mali na ako. Ang boses ng babae ay nabasag na. Isang segundo kong isinara ang aking mga mata. Hindi dahil maawa kundi dahil alam ko na kung mag-alinlangan ako, masisira ang lahat. Binuksan ko ang mga mata. Ang batang iyon ay tinanggap ko para magtrabaho. Pantay ang aking boses. Nakatira sa aming bahay, binabayaran ko. Ang silid ay sinayos ko. Lumingon ako sa lahat. Kung hindi ako nakauwi ng maaga ngayon, baka hindi ninyo ito malaman kailanman. Walang nagprotesta. Bumagsak sa upuan ang biyenan ko. Nanginginig ang mga kamay. Ano pa ang gagawin mo? Pumunta ako sa mesa kung saan nakalagay ang susi ng banyo. Kinuha ko ito, ang tunog ng metal na nagsasama-sama ay lumabas ng napakalinaw sa lubos na tahimik na silid. Ang lahat ng mata ay napunta sa aking kamay. Tinitingnan ko ang biyenan ko sa huling pagkakataon sa kabanatang ito. Bubuksan ko. Sinabi ko. Ngunit hindi ngayon. Hawak ko ang susi sa kamay. Walang nagsalita para pabilisin ako. Walang naglakas loob. Ang bahay noon ay lubos na tahimik na maririnig ko ang maliit na ingay ng metal nang pisilin ko ang susi. Tinitingnan ng biyenan ko ang aking kamay nang matiyag, pula na ang mga mata niya. Ang biyenang lalaki ay yumuko, ang mga kamay ay magkasamang nagsalogo, ang likod ay nangayupapa ng todo. Sa likod ng pintuan ng banyo, ang mabilis na paghinga ay humina na. Ang pag-iyak ng babae ay hindi na tunog. Mga tuyong hiyaw na lamang. Mahal, ang boses ng aking asawa ay lumabas, pabiro-biro. Pakibukas mo na ang pintuan, pakiusap ko sa iyo. Hindi ako sumagot, mabagal akong lumakad patungo sa pintuan. Bawat hakbang ay malinaw na narinig sa sahig. Tumigil ako sa harap ng pintuan, nag-ikot para humarap sa lahat sa sala, isang huling pagkakataon. Binubuksan ko ang pintuan. Sinabi ko hindi para mapahiya ang sinuman. Sandali akong tumigil. Binubuksan ko ang pintuan para tingnan ninyo nang kayo mismo, walang nagtutol. Isinalang ko ang susi sa kandado. Isang malakas, tuyong klik ang lumabas, napakaliit ngunit napakalinaw. Sa loob ng banyo ay biglang nanahimik, isang sandali lamang, pagkatapos ay ingay ng kaguluhan, tunog ng tubig na ginagalaw ng malakas, tunog ng tao na tumatama sa gilid ng bathtub. Itinaas ko ang kamay sa doorknob. Bago ko ito binuksan, isa pang pangungusap ang lumabas, hindi nakatingin sa sinuman. Ang makikita ng lahat, walang dinagdag, walang binawas.
at pagkatapos ay hinila ko ang pintuan. Isang alon ng mainit na singaw ang bumagsak sa hallway, nagdadala ng pamilyar na amoy ng aking bath soap. Ang dilaw na ilaw sa banyo ay bumagsak palabas, tuwid patungong sala na puno ng tao. Ang larawan ay lumabas ng bukas-bukas, walang pagkakataon pang itago ang anumang bagay. Ang aking asawa ay nakaupo sa bathtub, basa ng basa. Ang katulong ay nakakulo sa tabi. Ang mga kamay ay mahigpit na yakap sa kanyang sarili. Ang buhok ay nababa at natatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Walang tuwalya, walang damit, walang anumang maaring tawaging pagkakamali. Natigilan silang dalawa nang makita ang sala na puno ng tao. Diyos ko po! Ang sigaw ng biyenan ko. Isa pang sigaw ang lumabas mula sa gilid ng mga kamag-anak. Ilan ang lumayo, ilan ang natigilan. Malawak ang bukas na mga mata at hindi kumukurap. Sumigaw ng malakas ang babae, nagmadaling yumukod sa bathtub, nagtangkang itakip ang sarili gamit ang nanginginig na mga braso. Ang aking asawa naman ay natigilan, maputi ang kanyang mukha, gumagalaw ang labi ngunit walang lumabas na salita. Ano ba ito? Ang tanong ng isang tita nang nanginginig ang boses. Walang sumagot. Hindi na kailangan ng sagot. Ang katotohanan ay nakatayo mismo sa harap nila. Ang biyenan ko ay natitisod ng isang hakbang. Roberto, ang sigaw niya. Ano bang ginagawa mo? Yumuko siya, nanginginig ang mga balikat, hindi kayang tingnan ang nanay niya, hindi rin ako. Nanay, hindi natapos ang pangungusap. Tumayo ang biyenang lalaki. Matagal niyang tinitingnan ang eksena sa harap niya, pagkatapos ay lumayo, ang boses ay lalong naging paos. Isara na iyon, tumingin na tayo ng sapat. Hindi ko agad sinunod. Hinayaan ko ang mga tao na tumingin ng sapat ng matagal para walang makapagsabi sa sarili nilang ito ay pagkakamali, sapat ng matagal para maisaluhad ang larawang ito sa isipan ng bawat isa. Sa huli ay bahagya ko lamang itinulak ang pintuan, hindi sinandalan, nabuksan lang ng kaunti. Ang iyak ng babae ay sumabog sa likod ng pintuan. Sumabog ang sala sa magulo-guluhang daldalan. Hindi ka pani-paniwala sa sariling bahay. Ilang taon na ba ang batang ito? Biglang kinalas ng biyenan ko ang kanyang dibdib at bagsak na sa upuan. Kahihiyan, kahihiyan. Umiyak siya, ngunit ang mga iyak ay hindi na kayang itago ang katotohanan. Tuwid ang aking pakatayo sa gitna ng sala. Ngayon ay anibersaryo ko. Malinaw ko itong sinabi. Naghanda ako ng hapunan, ng isang bote ng alak. Tinitingnan ko ang hallway. At ito, nagpatuloy ako, ang natanggap ko. Walang naglakas loob na tumingin sa akin. Ang biyenang lalaki ay umupo, mga kamay ay nakatabing ang ulo. Umakyat ka na sa kwarto. Sinabi niya sa kanyang anak, ang boses ay pagod, magbihis ka. Hindi gumalaw ang aking asawa. Narinig mo ba? Sumigaw siya. Nanginginig na tumayo ang aking asawa. Nagkuha ng tuwalya para balutin ang sarili. Ganoon din ang ginawa ng babae nang nagmamadali. Lumabas sila sa banyo, nagayupa pa ang mga ulo, hindi kayang tingnan ang sinuman. Bawat hakbang nila ay mabigat. Mas malakas pa ang pag-iyak ng biyenan ko nang makita niya ang eksena. Winasak mo na ang lahat, alam mo ba? Hindi sumagot ang aking asawa. Pinanood ko silang lumipas sa harap ko. Hindi ako umiwas, hindi rin ako sumigaw, nanatili lamang akong nakatayo. Nang mawala na sila sa hagdan, bumalik ako sa sala. Sinimba ko kayong lahat dito. Sinabi ko, hindi para panoorin ang eksena. Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Sinimba ko kayong lahat, paulit-ulit ko, para mula ngayon ay walang makapagsabi na binalaan ko, walang nagtutol, dahil walang makakagawa. Tinitingnan ako ng biyenan ko, ang titig ay halo-halong takot at puot. Ginagawa mo ito, ang sabi niya. Mahinahon na ang boses. Para sirain ang aking anak, direkta ang aking tingin sa kanya. Hindi, ang sagot ko. Siya mismo ang nagwasak. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak ng napakagaan, ngunit tinatapos nito ang lahat. Nang isara ang pintuan ng banyo, ang bahay ay nahulog sa isang kakaibang estado. Hindi ganap na katahimikan, kundi ang uri ng katahimikan ng mga taong wala ng lugar para magsinungaling. Nakatayo ako sa gitna ng sala, walang nagsabi sa akin na umupo, at ayaw ko ring umupo.
Ang pagtayo ay tumutulong sa akin na mapanatili ang malinaw na pag-iisip upang hindi ako manlambot sa huling sandali. Ang biyenan ko ang unang sumira ng mabigat na atmosfera. Ano ba ang ginawa mo? Ang sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig ng mas marami sa galit kaysa sa pagkagulat. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng ginawa mo? Tinitingnan ko siya nang hindi umiiwas. Alam ko, ang sagot ko, at tinatanggap ko. Ang biyenang lalaki ay umupo sa upuan, huminga ng malalim. Nakita ko ang mga balikat niya na bumagsak, tulad ng isang taong napagtanto na ang lahat ng pinagsisikapan niyang panggalingan ay ganap na gumuho. Sa puntong ito, dahan-dahan niyang sinabi, ang pagpalakihin pa ang ingay ay hindi na malulutas ng anuman. Lumingon siya sa akin. Ano ang plano mo? Hindi agad ako sumagot. Tinitingnan ko ang paligid ng silid, ang lugar na kakakita lamang ng eksena na malamang ay ayaw nang maalala ng sino man sa kanila. Ang mga pamilyar na mukha na dati ay kumakain kasama ko, nagtutawanan, tumatawag sa akin na anak o pamangkin, lahat ngayon ay umiiwas sa aking tingin. Ngayon, sinabi ko, isaayos lamang ko ang isang bagay. Agad na nagreaksyon ang biyenan ko. Anong bagay? Huminga ako. Para lumabas sila sa bahay na ito. Kaagad, nagmutya ang sala. Gabing-gabi na paaalisin mo sila, hindi ba pwede bukas na lamang? Usapin ng mag-asawa ito, bakit kailangan pang gawing malaking bagay? Pamilyar ang mga pangungusap na iyon sa akin na halos napatawa na ako. Iyon ang mga salitang ginagamit ng mga tao sa maraming taon na para pilitin ang mga babae na mangyamot para iluob ang kahihiyan sa kanilang mga sarili. Hinintay kong matapos sila. Hindi ko sila itinatakwil palabas sa kalye. Pantay ang aking boses. Hindi ko lang sila pinahihintulutang manatili sa aking tahanan. Lumingon ako sa biyenang lalaki. Mayroon kayo nanay at tatay. Si Roberto ay may sasakyan, walang sinuman sa kanila ang naabandonahan. Tumayo ang biyenan ko. Gusto mo bang puksain ang aking anak? Tinitingnan ko siya ng matagal-matagal hanggang sa nagsimula na siyang mawalan ng pasensiya. Mula pa nang nakatayo ka dito, dahan-dahang sinabi ko, bawat salita ay malinaw, at narinig mo ang iyong anak na sumisigaw sa loob ng banyo. Ang unang tanong mo ay hanggang saan ko ito dadalhin, hindi ka na nasa posisyon para sisihin ako. Natigilan siya. Sinasabi mo na walang pakialam ako, grinit ang boses. Sinasabi ko, ang sagot ko, sa aling panig ka pumipili? Ang pangungusap na iyon ay bumagsak ng napakagaan, ngunit nakita kong pumutla ang mukha ng biyenan ko. Sa sandaling iyon, may tunog ng mabibigat na hakbang sa hagdan. Lumabas ang aking asawa. Mas maayos na ang damit, ngunit stiff ang katawan, pula ang mga mata, tuyot ang mga labi. Sunod ang babae, balot ng kumot, lubos na yumukod ang ulo, patuloy na nanginginig ang mga balikat. Walang nagsalita para batiin sila. Ang katahimigang iyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang pangangalit. Mahal, ang sabi ng aking asawa, halos mapuputol ang boses. Maaari ba tayong mag-usap ng sarili? Umiling ako. Wala ng sariling pag-uusap. Nilunok niya ang laway. Huwag mo itong gawin. Resolbahin natin ito sa loob ng tahanan. Direkta ang aking tingin sa kanya. Dinala mo ang isa pang tao sa aming bathtub, sinabi ko. Hindi ka na maaaring maging sariling pag-uusap na iyon. Ilan sa sala ay bahagyang lumayo. Umiyak ng luha ang babae. Pasensya na po. Ate, hindi ko talaga ito sinadya. Lumingon ako sa kanya, hindi may galit, hindi may paghamak, isang malinaw na tingin lamang. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin, sinabi ko. Kailangan mo na lang lumabas sa aking bahay. Tumingin siya sa akin. Panicked. Ngayon na. Dagdag ko, lumingon siya sa aking asawa tulad ng kumakawit sa huling palutang. Ngunit hindi siya ang tinignan ng aking asawa, nang matagal wala na rin siyang karapatan para ipagtanggol ang sinuman. Umiyak ng malakas ang biyenan ko. Ano na ang mukha natin sa lahat? Isang tita ang huminga ng malalim. Sa puntong ito na, hayaan na silang umalis. Pumunta ako sa mesa, kinuha ang isang sobre at isang susi. Ibinababa ko ang sobre sa harap ng aking asawa. Pera ito, sinabi ko, sapat para makapag-arkila ng pansamantalang tirahan ng ilang araw. Tinitingnan niya ang sobre, ang mga mata ay puno ng kahihiyan.
Naghanda ka na, nang maaga. Ang tanong niya. Tumango ako. Mula nang nakatayo ako sa harap ng pintuan ng banyo, kaunti siyang natawa, walang kasayahan. Kaya naman nagdesisyon ka na pala ng buo. Hindi, sinabi ko. Tumigil na lamang ako sa pagsisinungaling sa aking sarili. Kinuha niya ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Hindi mo talaga ako bibigyan ng pagkakataon? Ang tanong niya. Tinitingnan ko siya ng matagal-matagal hanggang na ang buong sala ay huminto ang paghinga. Ang pagkakataon, dahan-dahang sinabi ko, ay natapos nang isara mo ang pintuan ng banyo kasama ang iba roon sa loob. Walang nagsalita para ipagtanggol siya. Binuksan ko ang pangunahing pintuan. Ang hangin ng gabi ay pumasok, malamig at bagong sariwa. Umalis na. Sinabi ko. Nanatiling nakatayo siya ng ilang segundo, naghihintay, baka magbago ang aking isipan. Ngunit hindi ako gumalaw. Sa huli, nag-ikot siya at lumabas. Ang babae ay humakbang sa likod, umiiyak habang lumalakad. Ang pintuan ay nagsara sa likod nila, isang napakaliit na ingay. Ngunit para sa akin, iyon ang tunog ng katapusan na matagal nang naghahari sa maraming taon. Giniba mo ang isang pamilya, ang sabi ng biyenan ko, mahinahon na ang boses. Lumingon ako sa kanya, hindi. Ang sagot ko, tumigil na lamang akong pagsisikapang pangalagaan ang isang peking pamilya. Tumayo ang biyenang lalaki. Aalis na kami. Sinabi niya, magpahinga ka. Isa-isa, silang nagtayo, walang nagsalita pang karagdagan. Umalis sila ng walang ingay, dala ang kahihiyang malamang ay matagal pang kasamang titibay sa kanila. Nang magsara ang pintuan sa huling beses, ako na lamang ang natira sa bahay. Matagal akong nakatayo sa gitna ng sala, hindi umiyak, hindi nanginginig, isang napakalalim na kawalan lamang, ngunit malinis na kawalan. Pumunta ako sa kusina, tinitingnan ang hapunan na hindi na iluto, ang bote ng alak na nakapatong pa sa mesa. Hindi ko ito agad inayos. Hinayaan ko ang lahat na manatili doon. Iyon ang tanda ng isang araw na alam ko mula sa sandaling iyon, hindi na ako lilingon pa. Nagising ako kinabukasan ng alas 5:30 ng umaga. Hindi dahil sa alarm, hindi rin dahil sa bangungot, wala na lamang akong mahinhing tulog. Ang bahay ay kakaibang tahimik, walang regular na paghinga ng katabi, walang paghahakot ng kumot, walang pamilyar na pagtapak ng paa tuwing umaga, ang tiklop ng relo sa dingding lamang ang maririnig, walang patid, malamig, parang nagpapaalala sa akin na nagpapatuloy pa rin ang oras kahit anumang mangyari. Ilang minuto akong nahiga, nang tahimik na tinitingnan ang kisame, hindi malungkot, hindi umiiyak, hindi nararamdaman ang pagpipiga ng puso, isang malinaw lamang na pakiramdam, tapos na ang lahat. Bumaba ako sa kama, hinawi ang kurtina, ang liwanag ng umaga ay pumuno sa kwarto. Lahat ay nandoon pa rin, buo pa. Ang maingat kong isinaayos na closet, ang vanity table, na may mga gamit na binili ko sa sarili kong pera. Ang kama, kung saan ako natulog sa loob ng 10 taon. Ngunit alam ko na mula sa araw na iyon, walang nasa silid na iyon na pag-aari pa ng dalawa. Nagbihis ako at bumaba sa kusina. Ang kagabi nating pagkain ay nandoon pa rin. Ang mga binilin ko, ang bote ng alak na maingat kong pinili, nakapatong pa rin sa mesa. Matagal ko itong tinitingnan, hindi dahil sa pagsisisi, kundi napagtanto ko na sa loob ng 10 taon, lagi akong naghahanda ng buo para sa mga taong hindi kailanman nagpapasalamat. Tinipon ko ang mga pagkain at inilagay sa ref, hindi tinabasan, hindi nagmadali sa pag-aayos. Bawat bagay ay maingat na ginawa, tulad ng isang seremonyang paghihenyo. Nang magsimulang kumulo ang tubig sa kettle, kumabog ang telepono. Ang unang mensahe ng umaga ay mula sa biyenan ko. Sobra-sobra na ang ginawa mo. Gusto kong makausap ka ngayon ng umaga. Binasa ko ito. Ibinabaligtad ang telepono sa mesa. Nawala na sa akin ang reflex na agad-agad sumasagot. Nagbuhos ako ng tsaa, umupo sa hapagkainan, uminom ng paunti-unti. Ang init ay kumakalat sa aking lalamunan, nagpapalinaaw ng aking isipan. Pinalaya ko ang kalmado na unti-unting humimok sa bawat naisip ko. 10 minuto ang lumipas, kumabog ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito ay ang biyenang lalaki. Papunta na kami ni nanay, may kailangan kaming ipagliwanag.
kinuha ko ang telepono at nagtipa ng isang linya lamang. Pumunta na po kayo, tatay. Nandito ako. Hindi ko tinanong kung anong nais nilang pag-usapan. Alam ko nang mabuti. 9:10, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ang pintuan. Ang biyenang lalaki ay nakatayo sa harapan. Mas matanda ang hitsura kaysa kagabi. Ang biyenan ko ay nasa likod. Pagod ang mukha. Wala nang galit bago, ngunit may pag-iingat pa rin sa mga mata. Pasok na kayo, sinabi ko. Umupo kaming lahat sa sala, halos parehong posisyon kagabi, ngunit iba, walang ikaapat na tao, walang pag-aapak sa pintuan, walang iyak. Ang katahimikan ng umaga ay mas mabigat ng marami. Ang biyenang lalaki ang unang nagsalita. Ang nangyari kagabi, dahan-dahan niya itong sinabi, hindi kami makakatayo para sa kanya. Tumigil siya at huminga ng malalim. Pero kahit paano, ay anak sa loob ka ng pamilya. Tumango ako. Naiintindihan ko, tatay. Pinigpit ng biyenan ko ang kanyang mga labi, tinitingnan ako ng matiyag. Ganyan ang ginawa mo, ang sabi niya, mababang boses ngunit matitigas. Pinalayo mo ang lahat, kalmado ang aking tingin sa kanya. Tinutukoy mo ba ang karangalan ng pamilya, sinabi ko, o ang pagkawala ng suporta ng iyong anak? Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot. Tumayo ako, pumunta sa cabinet ng mga dokumento sa tabi ng hagdan. Binuksan ko ang drawer. Kinuha ang isang tumpok ng papel na ibinababa sa mesa sa harapan nila. Ito ang mga kasulatang titulo ng bahay. Sinabi ko. Pangalan ko ang nanguna. Inilapag ko ang isa pang tumpok. Ito ang kontrata ng sasakyan. Pagkatapos, isa pa. At ito ang mga dokumento ng aking savings accounts. Tinitingnan ng biyenan ko ang mga papel, hayag ang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Para saan mo ito inilabas? Direkta ang aking tingin sa kanya, para maunawaan ninyo ng malinaw ang isang bagay. Dahan-dahan ko itong sinabi. Kagabi, hindi ko pinaalis ang inyong anak sa bahay ng pamilya, pinaalis ko lamang siya sa aking ari-arian. Nagyelo ang atmosfera sa sala. Ilang segundo na isinara ng biyenang lalaki ang mga mata, pagkatapos ay binuksan. Naghanda ka ng maaga para dito. Tumango ako. Mula nang napagtanto ko, sinabi ko na kung hindi ko pangangalagaan ang mga bagay na ito, may handang kumuha sa kanila mula sa akin. Natawa nang mapait ang biyenan ko. Kaya pala matalino-talino ang planong ito. Hindi ako nagprotesta. Tumigil na lamang akong magtiwala sa bulag na pagsasakripisyo. Matagal siyang tumingin sa akin pagkatapos ay nagtanong, ang boses ay bumaba. Kaya ano ang gagawin mo? Huminga ako, dahan-dahan ang mga salita. 3 bagay ang gagawin ko ngayon. Itinuro ko ang isang daliri. Una, palilitan ko ang lahat ng kandado sa bahay. 2 daliri. Pangalawa, makikipagtulungan ako sa abogado para ihiwalay ang lahat ng pinansyal. 3 daliri. Pangatlo, magsasampa ako ng kaso ng annulment. Napalo ang biyenan ko sa mesa. Hindi mo ba inaalala ang 10 taon ng ating buhay? Tinitingnan ko siya ng matagal. Ang 10 taong iyon, sinabi ko, ay sapat na ang nabayad ko. Tumayo siya. Walang puso ka? Ang tanong niya. Tumayo rin ako. Hindi. Ang sagot ko. Malinaw na lamang ang ulo ko. Tumayo ang biyenang lalaki at tinitingnan ako ng matagal. Tiyak ka ba? Tumango ako. Tiyak. Lumingon siya sa kanyang asawa. Tama na, sinabi niya. Hindi siya mali. Nagulat ang biyenan ko. Siya hindi niya natapos. Hindi na ito mababalik. Umupo ang biyenan ko sa upuan. Bumagsak ng ganap ang mga balikat. Ano na ang magiging buhay ng aking anak? Tinitingnan ko siya. Iyon, sinabi ko, ay hindi na responsibilidad ko. Ang pangungusap na iyon ay nagwakas sa pag-uusap. Nang tumayo sila para umalis, tumigil ang biyenan ko sa pintuan, lumingon sa akin. Nagbago ka na. Ang sagot ko ay mahinahon. Tumigil na lamang akong magtiis. Nagsara ang pintuan. Pumalik ako sa loob ng bahay, nanatiling nakatayo ng matagal sa gitna ng sala. Ang liwanag ng umaga ay napagandang pumasok, tahimik ang bahay, malinis, walang ingay na nagpapabantay sa akin. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang abogado.
Maaari ba kayong mag-set ng appointment ngayon? Sinabi ko, kailangan ko na itong simulan agad. Ibinababa ko ang telepono, tinitingnan ko ang bahay ng isang beses pa at sa unang pagkakataon, mula ng 10 taon, sigurado akong lahat ito ay ako na. Lumabas ako sa bahay ng 10:00 ng umaga, walang pagmamadali, hindi lumingon. Maingat ko itong nakandado, sinuri ang kandado ng 2 beses ayon sa lumang ugali. Ang tunog ng metal na nagkasya ay malinaw na tumunog. Ang tunog na iyon ay nagparamdam sa akin ng isang bagay ng napakalinaaw. Mula sa araw na iyon, sa bawat beses na aalisin ko sa bahay na iyon, hindi na ako mag-aalala kung sino ang nasa loob, kung sino ang palihim na pumasok sa aking espasyo, kung sino ang nagpapanggap para sa pamilya habang kumukuha ng pwesto ko. Nagmaneho ako ng direkta patungo sa opisina ng abogado. Medyo makulay ang kalsada ng umaga, ngunit ganap na malinaw ang aking isipan, walang pag-aalala, walang kaguluhan. Hindi ko na kailangan ng musika, hindi rin ng tatawagan. Sa unang pagkakataon mula ng napakatagal, naupo ako sa likod ng manibela nang may pakiramdam ng ganap na kontrol. Ang opisina ng abogado ay nasa 12 palapag ng isang salamin na gusali. Nang pumasok ako, tinitingnan ako ng receptionist nang may pamilyar na titig, siguro ay hinulaan na niya ang dahilan ng aking pagdating. Dinala niya ako sa maliit na conference room sa loob. Ang aking abogado ay naghihintay na. Handa ka na ba? Ang tanong niya. Tumango ako. Simulan na. Binuksan ko ang bag, kinuha ang makapal na folder ng mga dokumento na matagal ko nang inihanda, hindi binatilyong isang gabi, kundi paunti-unti, isang maliit na piraso sa isang panahon. Mula sa mga araw na nagsimula akong mapagtanto na masyadong maraming bagay sa aking pag-aasawa ang hindi na tama. Inilapag ko ang bawat isa sa mesa, mga larawan, nakatipong mensahe, bank statements, recording ng mahahalagang tawag, kopya ng mga titulo ng bahay, sasakyan, at savings accounts. Maingat na sinuriin ng abogado ang lahat. Hindi niya pinigilan ang aking pagsasalita. Binaliktad lamang ang bawat pahina. Palagi may mga mabilis na tala sa notebook. Ang silid ay lubos na tahimik na maririnig ko ang tunog ng binaliktad na papel. Naghanda ka ng maayos, ang sabi niya nang matapos, at napakalinaaw ng lahat. Naiintindihan ko ang kahulugan ng salitang napakalinaw. Susunod tayo sa plano, sinabi ko. Walang pakikipagtawaran. Tumingin siya sa akin. Ang pamilya sa kabilang panig ay tiyak na maglalagay ng presyon. Sinabi niya, hihingi sila ng pagkakataon para makausap ka, magpapadala sila ng tao. Ngumiti akong bahagya. Nagkaroon na sila ng napakaraming pagkakataon para makausap ako. Tumango siya. Kung ganoon ay mag-file na tayo ngayon. Pumirma ako. Ang aking sulat kamay ay hindi nanginginig, hindi natigilan, walang pag-aatubili. Nang magsara ang huling pirma, naramdaman kong para bang ibinaba ko ang dalahing pinasan ko sa loob ng 10 taon. Hindi pakiramdam ng pagwawagi kundi ginhawa. Pag-alis ng opisina ng abogado, nanatili ako sandali sa sasakyan. Kumabog ang telepono, ang pangalan ng aking asawa ay lumabas sa screen. Tinitingnan ko ang pangalan ng ilang segundo bago sumagot. Ano ba ang ginagawa mo? Ang boses niya ay paos at nagmamadali. Tinawagan ako ng abogado, nag-file ka na. Alam mo naman iyon. Tuwid ang aking tingin sa harapan kung saan regular na umaagos ang mga sasakyan. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon? Nagsalita ka na ng sapat kagabi sa banyo. Ilang segundo nananahimik siya. Gusto mo talaga ako palabasin ng ganito? Hindi. Ang sagot ko. Ikaw mismo ang lumabas doon. Bumaba ang kanyang boses. Ano ang gusto mo? Bahay. Pera. Natawa ako ngunit walang kahati-hatin man ng kasiyahan. Gusto ko na makalaya ka sa aking buhay. Nagtapos ang tawag. Nagmaneho ako sa bangko. Doon ay ginawa ko ang eksaktong inihanda ko. Pinag-freeze ang joint account. Inilipat ang kontrol. Binago ang pirma. Tinitingnan ako ng kawani ng bangko ng may profesional ngunit maawain na tingin. Hindi ko kailangan ang kanilang awa. Kailangan ko lamang na ang lahat ay legal at malinaw. Sa hapon, natanggap ko ang mensahe mula sa biyenan ko.
siya ay namamatay na dahil dito. Binasa ko ito at sumagot ng napakaikli. Tumigil na lang akong mamuhay para sa kanya. Walang sagot. Sa hapon, tumawag muli ang abogado. Gusto nilang makipagkita. Ang sabi niya, nagre-request ng pakikipagtawaran ng pamilya. Hindi na kailangan. Ang sagot ko, ituloy ang sa file. Sige. Umuwi ako. Nang magsisimula ng lumubog ang araw, ang bahay ay tahimik pa rin tulad ng umaga. Nag-isang ikot ako sa bawat silid, hindi para hanapin ang sinuman, kundi para tapusin ang isang bahagi. Kwarto, banyo, kusina, lahat ay malinis, walang bakas ng iba. Binuksan ko ang closet, kinuha ang mga huling gamit ng aking asawa na naipon ko noon pa. Inilagay ko ang lahat sa isang karton at inilapag ng tuwid sa harapan ng pintuan. Walang mensahe, walang tawag, alam na niya kung anong gagawin. Nang isara ko ang pintuan, ganap na madilim na, at kumabog muli ang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang hindi kilalang numero. Huwag kang mag-isip na nanalo ka. Ang boses ng isang babae ay lumabas, pamilyar ngunit malamig. Ang aming pamilya ay hindi titigil. Alam ko kung sino ito. Nanay. Mahinahon ko itong sinabi. Hindi ako nanalo, nagtapos na lamang. Ibinababa ko ang tawag. Umupo ako sa sofa, eksaktong posisyon, kung saan ako nakaupo noong gabi, na iyon parehong lugar, ngunit ganap na magkaibang pakiramdam. Walang pag-aapak na marinig, walang iyak na makakarating katotohanan, nakatahimikan lamang. Hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Naramdaman ko ang kasapatan. Nang ipakita ng relo ang 11:00 ng gabi, tumayo ako, pinalabas ang ilaw at umakyat sa kwarto. Bago matulog, isang bagay ang lubos na malinaw sa aking isipan. Ang kasal na ito ay nagtapos, hindi dahil mahina ako, kundi dahil tumigil na akong magtraidor sa aking sariling-sarili. At alam ko na nahulog na ang huling dagok. Umalis ako. Sa bahay na iyon, isang napaka-ordinaryong umaga, walang ulan, walang malakas na sikat ng araw, walang pagtatalo o luha. Isang umaga lamang tulad ng lahat ng iba pang umaga sa loob ng 10 taon na doon ako nakatira. Nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan, nagluto ng kape para sa sarili, black, walang asukal. Umupo sa hapagkainan, tinitingnan ang liwanag na dumaloy sa malalaking salaming bintana ng sala. Ang liwanag na ito ay tinitingnan ko sa loob ng 10 taon, ngunit noong araw na iyon, sa unang pagkakataon, wala na itong pakiramdam na pag-aari ko pa ito. Ang bahay na iyon ay dati ng pangarap. Pinili ko mismo ang lote, idinisenyo ko ang bawat silid. Kusina na sapat ang luwang para sa buong pamilya, sala na sapat ang himpapawid para sa mga kamag-anak sa tuwing may okasyon. Ang banyo sa unang palapag, kung saan nagsimula ang lahat ng gumuho, ay dating lugar na inakala ko na mapananatili ang huling katahimikan at kapayapaan sa pag-aasawang ito. Naniniwala ako noon na kung matatatayo ko ang matibay na pugad, ang mga nakatira roon ay hindi ito kayang gibain. Mali ako. Tumayo ako at nag-ikot sa bahay. Hindi para magsisi, para magpaalam. Hinawakan ko ang dingding kung saan dati nakasabit ang aming kasal na litrato. Iyon ay natanggal ko na kagabing iyon. Walang larawan ng pader, ngunit hindi ako nababagabag, nagaan lamang ang pakiramdam. Kinandado ko ang bahay, isang beses na matatag na inikot ang susi. Ang tunog na iyon ay hindi naiiba sa tunog ng kandado ng banyo noong gabing iyon. Ngunit ang pakiramdam ay ganap na magkaiba. Kung ang gabi na iyon ay simula ng bagyo, ang umaga na ito naman ay katapusan nito. Ibinigay ko ang susi sa abogado ayon sa tamang proseso. Lahat ay naging maayos, walang nagtatanong ng karagdagan. Malamang ay nakita nilang malinaw na abot ko ang dulo ng landas na ito sa pamamagitan ng malinaw na pag-iisip, hindi ng pagmamadali. Ang mga sumunod na araw ay dahan-dahang lumipas, walang mga tawag sa mga walang kwentang tawag, walang mga peking mapagmahal na mensahe, walang pakiramdam na kailangang mag-ingat sa sariling bahay. Sa una, naisip ko na malulungkot ako, ngunit ang unang pakiramdam na dumating sa akin ay hindi kalungkutan, kundi kawalan. Isang malaking kawalan, tulad ng pagtanggal ng dingding sa loob ng bahay, biglang pinalawak ang silid,
ngunit hindi mo pa alam kung anong ilalagay mo roon. Pagkatapos ay dahan-dahan kong napagtanto na ang kawalan ng iyon ay hindi kawalan, ito ay espasyo para sa akin para huminga. Ang paglilitis ay naganap pagkalipas ng ilang sandali. Dumating ako sa tamang oras, umupo ng tuwid, hindi umiwas, hindi yumuko. Hindi ko na kailangan pang magpakitang matapang, naroon na lamang ako. Nakaupo siya sa harap ko. Ang lalaking mahal ko sa loob ng 10 taon, ang taong nakaupo sa aking bathtub, nagtutawanan kasama ang isa pang babae sa araw ng aming anibersaryo. Ngayon ay lubos na yumukod ang ulo niya, nakahulog ang mga balikat, wala na ang kumpiyansa, wala na ang pamilyar na tingin na dating kamintan sa akin ng peke. Tinitingnan ko siya ng matagal, hindi para manisi, hindi para maawa, upang maalaala. Ito ang taong hindi ko na kailanman babalikan. Binasa ng hukom ang desisyon. Lahat ay ayon sa inaasahan, ang katibayan ay sapat ng malinaw, ang mga responsibilidad ay malinaw. Panalo ako sa legal na kahulugan. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, walang ginhawa, walang pakiramdam ng paghihiganti. Naramdaman ko lamang na lahat ay nabalik sa tamang lugar. Ang kanyang pamilya ay gumuho ng mas mabilis kaysa inakala ko. Ang mga taong dati ay kumakain sa aking mesa, tinatawag ako na manugang, nagtutawanan sa aking sofa, biglang nawala, walang tumawag, walang nagtanong. Ang biyenan ko, na dati ay nakatayo sa harap ng mga kamag-anak para sisihin ako, ay napag-alaman kong naospital dahil sa alta presyon. Ang biyenang lalaki ay napilitang magbenta ng mga ari-arian para mabayaran ang mga utang, ang mga pagtitipon, ang mga palalo nilang pagmamalaki tungkol sa pamilya at sa wastong pamumuhay, wala nang isa man, at siya nawalan siya ng trabaho. Ang reputasyon ay gumuho at dinala ang lahat. Isang lalaking dati ay namuhay sa pamamagitan ng imahe at sa pamamagitan ng pera ng asawa. Nang nawala ang dalawa, wala na itong mahawakan. Nabalitaan ko mula sa isang kakilala na nagsimula siyang uminom ng marami, nang hina ang mukha, walang na nakatayo sa likod niya para pangalagaan ang lahat, walang na nagtakip ng kahihinatnan ng kanyang mga pagpili. Mabilis na nawala ang katulong, walang paalam, walang kahit isang paghingi ng patawad. Umalis siya ng katulad ng kung paano siya pumasok sa aking buhay, tahimik, ginamit ang pagkakataon at tumakbo ng gumuho ang lahat. Hindi na ako kailangang subaybayan, hindi na kailangan pang malaman ang mga katapusan nila. Ang mga relasyong itinayo sa kataksilan ay hindi kailanman may magandang katapusan. At bumalik ako sa aking sariling buhay. Inibuhos ko ang lahat ng aking isipan sa trabaho, nagbukas ng bagong branch ng aking spa, nakipagkita sa mga customer, natututo muli ng pagmamahal sa maliliit na bagay, kumakain sa tamang oras, natutulog ng sapat, walang sinuman ang nagpapaduda sa aking sariling kutob. May ilang gabi na humihiga ako sa kama at naalala ko ang sandaling iyon sa harap ng pintuan ng banyo, hindi para sa sakit, kundi para mapaalala sa sarili ko. Kung noon ay umiyak ako, kung noon ay sumigaw ako, kung noon ay pinili ko ang pagwawala sa halip na kalmado ang aking buhay, ngayon ay magkaibang direksyon ang tinahak. Hindi ako nagtatampo sa kanila. Ang pagtatanim ng sama ng loob ay napakabigat na damdamin. Nakikita ko lamang ng malinaw ang isang bagay, ang kataksilan ay hindi pumatay sa akin. Itinulak nito ako mula sa isang buhay na hindi nakarapat-dapat. Isang hapon, habang nagsasara na ako ng aking spa, nakita ko siya sa kabilang daan, payat na, matanda na ang hitsura, umiiwas ang mga mata. Nagkatinginan kami. Ilang segundo lamang siya ay humakbang ng isa at tumigil. Sa huli ay lubos na yumuko ang ulo, isang nahuling kilos. Hindi ako lumabas, hindi rin agad lumayo. Nakatayo ako roon at tinitingnan siya at napagtanto na wala nang anumang nararamdaman sa loob ko. Walang galit, walang pagmamahal, walang pagsisisi. Tapos na, lumingon ako at umakyat sa sasakyan, sinindihan ang makina. Sa salamin ng kotse, unti-unting lumiliit ang kanyang anino, at sa unang pagkakataon mula ng napakatagal, ngumiti ako. Hindi ngiti ng pagwawagi, kundi ngiti ng isang babaeng nakapag-save sa kanyang sarili sa tamang panahon. Ang lumang pintuan ay nakandado na.
isang bagong pintuan ang bumubukas at sa pagkakataong ito, isa-isa akong pumasok, ngunit matibay at walang alinlangan. Kung sumama ka sa akin hanggang sa huling linya na ito, malamang ay naiintindihan mo na may ilang kirot na hindi na kailangang isigaw at may ilang pag-alis na hindi na kailangang ingay-ingay. May ilang pintuan na kapag nagsara ay hindi para takasan ang isang bagay, kundi para iligtasin ang sarili mula sa isang buhay na hindi na karapat-dapat. Kung hinawakan ka ng kwentong ito, pindutin ang like bilang pagkilala sa kalmado at lakas ng loob ng babae sa loob nito. Kung sa palagay mo ay may tao sa labas na nananatili sa katahimikan tulad ng naging karanasan ko, ibahagi ang kwentong ito para malaman nila na hindi sila nag-iisa